Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat sa mga sulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawalan ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nabibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, happy Monday sa ating lahat mga kabayan, and don't forget to smile always, okay? So, before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw mga kabayan, well, i-greet mo natin po ang ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si CBO Rodito Promen Ferrer na nandyan sa Barangay San Vicente, Alcala, Pangasinan. Siya ang kapatid ni Robel Ferrer mga kabayan. Again, happy birthday. And also, belated happy birthday kay Ma'am Pusong Inami o Sis Queen. Isa sa ating pag-uusapan ngayong araw, ito po nag-viral mga kabayan. Nakita na ba natin yung lilipat ng simbahan issue o yung viral mga kabayan na kung saan marami talaga dito ang nagalit po sa gumawa ng video na to. Marami talaga dito nag-react at talagang yung grupo na yon na Church mga kabayan talagang binatikos dito ng sangkaterba at katakot-takot dito na pambabatikos. Anong ginawa Sir Ivan? Dito po sa video na to, alam nyo, meron kasi siyang, I assume na meron sila itong kasama po sa kanilang church at umalis po sa kanilang church mga kabayan kasi parang lilipot daw ng ibang church. Gumawa po ng video na to, itong grupo na to, paano kung siya nga pala mga kabayan, itong grupo na to na church ay nandyan po sa Quezon City. At bakit ko nalaman po na nandyan po sa Quezon City ang location ng church na to? Kasi nung nakita ko po yung video mga kabayan na umabot po ng halos 5 million na ngayon or maybe 6 million makabayan. So marami talagang nakita nito. Doon po sa nag-comment may nag-comment sa baba na kung saan nakilala nila yung gumawa po ng video niya makabayan. So sabi nila, dyan daw sa Quezon City. At saka meron po nakilala sa church na yan, pero ayaw ko lang pong pangalanan makabayan. Ang ginawa nila kasi, gumawa sila ito ng guilt trip mga kabayan. Alam nyo ba yung guilt trip? Yung parang ipinapahiya ka, shaming, at saka nakaroon dito parang pambubuli mga kabayan. Dahil nga pinaparinggan nila dito ang kanilang ka-member noon na umalis po sa kanilang grupo o sa kanilang simbahan mga kabayan. So marami ho ditong nalungkot. Maraming nalungkot, included po si Sir Ivan. Kasi nga nung nakita ko yung video niya mga kabayan, napaisip ako at talagang nalungkot ako. Sabi ko, ganyan ba yung proper way na mang-encourage tayo na isang tao para sumama sa ating church o para mag-join sa ating church mga kabayan, which is parang napakamali talaga. At dito po sa ginawa nila na video mga kabayan, dahil nga binatikos sila, tinanggal na nila ang kanilang video. At mismo po yung account doon sa TikTok, kasi sa TikTok to mga kabayan, ang mismong account na yan na neutral.ph, dine-activate na mga kabayan, napahiya sila dito. Bakit? Kasi sa kanilang ginawa po dito ng video, marami kasi ditong madadamay na ibang mga church mga kabayan. Maraming madadamay dito, pati rin po yung simbahan. Kasi nga baka isipin dito na ibang tao na yung like for example, yung mga hindi mahilig po magsimba mga kabayan, pero hindi ibig sabihin na hindi sila mahilig magsimba, hindi sila dito nagpe-pray. Yes, nagsasamba pa sa mga kabayan, pero hindi lang natin sila nakita po na napupunta doon sa mga simbahan or sumasama dito sa mga church groups. So dapat irespeto natin sila. Hindi dapat natin sila nabatikusin or paparinggan natin ng mga ibang mga salita or nakasakit ng mga salita kasi hindi natin sila kilala mga kabayan. So yan po ang nangyari sa video na yan. At marami po itong nag-react po. Like for example, yung mga influencers, mga sikat po na mga artista, at saka yung iba rin po na mga membro po ng mga church group, maraming nag-react mga kabayan. Saka ipapakita natin yan mamaya para maintindihan natin yung konteksto ng issue na yan. So pag-usapan rin po natin
Ito rin tungkol po sa nangyari doon sa WPS o sa West Philippine Sea. And I'm very sure karamihan dito ay alam niyo na po yung balita na yan. 'Di ba binangga po ng Chinese Coast Guard yung yung kinontrata po na 2 barko ng Pilipinas makahabayan para po mag-resupply doon sa BRP Sierra Madre para po sa resupply mission makahabayan. 'Di ba binangga po ng Chinese Coast Guard. Ngayon, itong Chinese Coast Guard makahabayan at saka itong ambassador po ng China nagpalabas na po ng kanilang statement. Abay, binaliktad mga kabayan. Meron nangyari ito na illegal na ginawa po yung Pilipinas. Illegal daw yung dinala po ng supply mission kasi daw hindi natin alam kung anong dinala mga kabayan. Pero sabi po ng China, illegal daw ang ginawa ng Pilipinas. Binaliktad pa naman tayo. Bakit naman tayo hingi pa dito ng permission? Kasi sabi na hindi daw nanghingi dito ng permission yung Pilipinas sa kanila mga kabayan. Hindi daw nanghingi. Kasi parang ang point nila doon parang sunod-sunod daw yung ginawa na reclamation ng Pilipinas. Bakit naman tayo hingi dito ng permission sa kanila na sa atin naman po yung teritoryo ng mga kabayan? 'Di ba? Sila nga dito parang lumalabas po na squatter diyan sa West Philippine Sea. So tama lang po ang ginawa dito ng ating kababayan, yung 2 barko mga kabayan na inarkilahan dito, yung Onaiza May 1 at saka yung Onaiza May 2. Tama lang po ang kanilang ginawa. Hindi sila ito nagpatinag mga kabayan. So successful naman po ang ginawa po ito na resupply mission ng ating kababayan at sa ipapakita natin mamaya yung video mga kababayan. And so pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa AI app na kung saan merong babala dito yung kababayan natin at saka yung gobyerno natin mga kababayan. Baka hindi kasi alam ng mga kababayan natin dito na yung pag-install natin po ng AI app ay meron ho siyang problema makabayan sa ating cellphones. 'Di ba kapag nagda-download tayo at saka nag-install tayo na sa applications, ginagalaw nila yung permission sa ating system, sa ating cellphone. Ang problema ito makabayan, baka kasi ma-hack po or makopy ng owner or ng creator po ng apps na yan ang ating mga video na mga hubo-hubo or yung kita ating lubot makabayan at sa yung mga pictures po na hindi dapat makita nila yung mga confidentials, baka kasi makuha nila. And I'm very sure marami itong guilty at marami kasi itong sumakay po sa issue na yan at sa mga papasikat na yung makabayan. Di ba sa Facebook, naglipaan ngayon yung mga AI app. Like for example, yung Photolab. Ang pinaka-common ngayon na ginagamit ng makabayan yung Photolab na merong maganda naman talaga na effects yung AI na mabigay po yung pictures na yan. Pero meron kasi yung kaukulan po na mga problema makabayan. So, siyempre, marami pang iba. Alam yun po si Sir Ivan. Palagi tumundira lang ba ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Well, syempre, before tayo mag-start mga kabayan, kumustahin ko muna kayo. As usual, kumustahin natin ating mga pinalaga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin natin mga kabayan ang mga pinalaga natin ng mga Marcos loyalist. At syempre, nandiyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Heart to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki testing channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Also mga kabayan, don't forget to like always our vlog. Please like our video. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe our channel para updated tayo mga kabayan na every time maglalabas po ng mga bagong balita sa Sir Ivan, unang-una ka makita nito. Okay? Siyempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So start na tayo. Hey! Una sa ating pag-usapan mga kabayan. Anyways, question ko lang po ito. Gusto kong makita ang inyong mga reactions tungkol dito mga kabayan kasi may plano po ating gobyerno na lahat po ng mga nandyan po ng mga opisyal o yung mga immigration officers
talagang mandatory na sila dito magsuot po ng body cam, mga kabayan. Alam ba natin yung body cam? Yung camera dito na nilagay po ng mga kapulisan natin or yung NBI. So dapat rin po dito yung taga-immigration personnel, sila dito ay magsuot po ng body cam, mga kabayan. So agree ba natin, mga kabayan, na dapat magsuot po ng body cam ang lahat ng mga immigration personnel dyan sa airport? Okay? So una sa ating pag-usapan, mga kabayan, una sa aking ipapakita po na balita tungkol dito muna sa good news na kung saan umaabot po ng 6 billion na worth na na itong mga drogas na sinunog po ng taga-PDEA the other day, mga kabayan. Yes, sinunog na nila dito yung mga drogas na nakumpiskan nila or nasabat nila na worth 6 billion pesos. So for more details, let's watch this. Benedict, saang mga operasyon ng PDEA galing itong mga sinirang droga? Magandang tanghali, Ella. Mula ito sa magkakaibang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agency sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ella, kasama na nga rito yung nasa 274 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu na nasabat sa Manila International Container Port o MICP nito lamang October 6. At ang nasa 208 kilograms ng dimethyl sulfone o shabu extender na nasabat naman ng National Bureau of Investigation sa Mabalacat, Pampanga noong August 25, 2023. Ella, sinira ngayong araw ang nasa higit 400,000 grams ng shabu, higit 300,000 grams ng marijuana, 208,909 grams ng dimethyl sulfone at iba pang uri ng illegal na droga dito sa Barangay Aguado, Trece Martires City, Cavite. Ella, sa kabuuan na abot sa 5.97 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang sinira ng PDEA. Sinira ang mga ito sa pamamagitan ng thermal decomposition machine na may init na abot sa 1,000 degrees centigrade upang matiyak na hindi na ito muling magamit ng isang individual. Ayon sa PDEA, isa sa naging daan para masira ang mga nasabat na illegal na droga ay ang mabilis na paglalabas ng kautusan mula sa korte. Ella, matatandaan na 7 buwan, noong nakaraang 7 buwan, yung huling nagsagawa ng drug destruction dito sa Trece Martires City kung saan sinira yung nasa 3.7 tons o katumbas ng nasa 19.9 billion pesos ng droga. As of now, Ella, patuloy yung pagsusunog ng illegal na droga dito sa Trece Martires. Okay, so unahan ko lang po dito, mga kabayan. And I'm very sure maraming magsasabi dito, baka i-compare ko lang po doon sa previous na administrations. Well, ayaw kong i-compare na ganun, mga kabayan. Pero I have to be, gusto ko maging neutral dito. Kasi nga, aaminin natin na merong advantage po na nangyari dito sa Marcos administration at saka meron pong advantage na nangyari sa panahon po ni FPRRD. Aminin natin yan, may pagkakaiba talaga, mga kabayan. So, magbase tayo dito sa report po na mga binabalita ng mga news outlet at sa report po dito ng gobyerno natin, mas marami po ditong nasabat po na droga sa panahon po ni PBBM. Totoo yan, mga kabayan. Mas mataas po yung worth o yung mahalaga ng drogas na nasabat sa panahon po ni PBBM. At yan po yung nasa report po ng gobyerno natin, nasa report po yan ng mga news outlet natin. At saka yan po yung ginawa na parang survey. Hindi, I'm not sure SWS ba yung gumawa po ng survey, mga kabayan. Bago lang may gumawa po ng survey na saan ba dito na administration ang epektibo tungkol ito sa war on drugs. So magka-ganun lang talaga, kabayan, yung kay FPRRD at saka yung kay PBBM. Ngayon, bakit ko nasabi po na may advantage po kay PBBM at saka may advantage rin po ito kay PRRD? Sa panahon po kay FPRRD, mga kabayan, sa totoo lang, honestly, ito naging prangka lang po ako dito. Marami talaga itong natuwa sa style po ni FPRRD kasi marami ditong takot po kay FPRRD, mga kabayan. Totoo yan. At saka maraming takot dito ng mga droga, mga drug lords, yung mga, alam niyo na, yung mga pusher, mga kabayan. Kasi nga, siyempre, ipapaligpit ka. Hindi ka matakot niyan. At saka, siyempre, si PRRD, bukal po siya tungkol dito, mga kabayan. So, doon pa lang, may advantage po yung style ni PRRD. Dito rin po kay PBBM, may advantage rin po. Diba? Bloodless po ang kanyang war on drugs, mga kabayan. Walang namamatay or walang masyadong namatay dito sa kanyang war on drugs. Pero bagkos, marami itong nakuha po na mga drogas at saka malaki po yung mga value, mga kabayan. So,
Yan po ang pagkakaiba. Even though si PRD ay mabukal siya, si PBM medyo silent lang ho yan, pero alam nyo mga kababayan at alam nyo po sa inyong sarili na yung mga tao po na medyo matahimik, delikado yan magalit mga kababayan. At saka meron din po siyang ginagawa po na hindi natin nakikita publicly, pero bagkus ang kanyang estilo, nakakalam niyan yung kanyang mga gabinete mga kababayan. Di ba sinabi ho yan ni Bersamin na during po sa kanilang mga meeting ay iba doon si PBM at iba rin po dito nakikita natin during po sa kanyang mga press conference mga kababayan. So yan po ang pagkakaiba ng diha. Pero itong dalawa na leader na to, si PRD at si PBM, magaling naman talaga sila, pareho mga kababayan. So talagang ano sila, magkapareho lang po. Para sa akin yan ha, magkapareho lang po yan. Eh syempre, Duterte supporter tayo at saka Marcos supporter tayo. So dapat nasa gitna si Sir Ivan lagi. At saka explain natin dito kung ano po yung totoong balita. Ganun lang po yan. Alam naman po natin sa ibang vlogger na syempre pure sila na ano na talagang dito lang po sa dumadapig. Ay iba naman dito sa dumatapig sa mga Marcos, sa dito sa Duterte. Syempre meron silang ano nagpataasan sila dito ng ihi. Pero si Sir Ivan, neutral lang tayo, okay? Sana maintindihan po lahat. Okay, dito naman po tayo sa mga PDEA. Sa kanilang ginawa mga kababayan sa pagsuno po ng drogas, well, okay na lang. Good job talaga kay Sir Ivan. Gusto ko na ganyan po lagi yung PDEA natin, asa yung kapulisan natin. Di ba? 3 months ago ba yun lumipas? If I'm not mistaken, ikaw rin na si Sir Ivan ha, yung last sila nagsunog dito ng drogas mga kababayan. 3 months ba yun ang lumipas? So dito po sa kanilang ginawa, sana lesson learned ho yun. Kasi yung una nila na ginawa po yung pagsunog ng drogas mga kababayan, marami dito ang hindi talaga satisfied sa kanilang ginawa. Marami ditong nagbabatiko sa kanila baka kasi yung sinunog na makabayan ay ano lang yung alam niyo na yung tawas lang or yung baka sugar lang, hindi natin alam kasi wala sila ditong kinuha po ng mga third party. Ako po ay nakiusap dito sa kapulisan natin, sa NBI, siyempre sa kapulisan natin, sa PDEA na next time tayo magsunog po ng mga droga, sinusunog ninyo, dapat kukuha kayo dito ng ibang tao, yung mga third party, like for example dito po sa mga media, ipapatry niyo sa kanila, ipapacheck nyo kung totoo bang drogas yan or alam nyo na. So, tungkol rin po dito sa mga oposisyon, pwede naman silang kumuha ng mga kababayan kasi alam natin yung oposisyon, ayaw nilang basta okay yan na mayroong oposisyon mga kababayan kasi nga maganda rin po kasi na mayroong critics po kasi sa critics, dyan kasi nag-improve po yung ahensya natin. So okay ako dyan sa mga oposisyon. Dapat pinapakita rin po nila sa oposisyon. I think fair ho yan para mayroong transparency na nangyari mga kababayan. At saka meron na po ditong isang dedicated po na third party na tatingin rin po dyan sa kanilang sinusunog po na drogas para ma-determine natin dito kung yan ba talaga totoo na drugs, yan totoo ba yan na hindi ba yan sugar, hindi ba yan tawas na laging sinasabi po ng ibang tao. So dapat fair tayo, okay ba? So next mga kababayan, pag-usapan natin, dito na tayo sa Lilipat Church issue yung nag-viral. Kasi marami talaga itong hindi na gusto mga kababayan. I said it earlier at saka sa aking intro na marami nitong hindi na gusto sa ginawa po ng church group na to dyan po sa Quezon City. Ayaw ko lang pangalan ng mga kababayan para irespeto na po natin kasi alam nyo, yung ginagawa nila, marami itong nasasaktan, marami rin po dito yung nadadamay sa kanilang ginawa mga kababayan, yung mga church group asa yung mga nandun po sa simbahan. Kasi alam nyo, aminin natin, hindi porket nagsisimba yung tao, hindi ibig sabihin na nagsisimba, pero alam natin, hindi po lahat nagsisimba ay sumasamba ho yan mga kababayan. Ay iba naman kasi nagpapapugi lang, papugi points lang. Totoo naman talaga yan at marami kong nakikita niyan para sa akin mga kababayan. Ako si Sir Ivan, honestly, amin ko sa inyo, hindi ako masyadong pumapasok po sa simbahan mga kababayan. Bagkos, ako po taas pusong nagpipray na nagsasamba sa ating Panginoon. Kahit nandyan lang po ako sa gilid-gilid mga kababayan o dito sa aking room, nagpe-pray po si Sir Ivan. Taos puso yan. Ako po humingi po ng aking mga ginagawang mali. Ako po nagpapasalamat po sa ating Panginoon. At saka hindi po ako nagpupunta doon sa mga churches na even though marami pong nag-iimbita sa akin mga kababayan. Okay? So, babalikan ho natin ang video na yan. At para maintindihan natin lahat mga kababayan, meron ko ipapakita sa inyo at saka i-feature dito na isang vlogger. Si Real Talk Darbs kasi maganda po ang kanya pag-explain mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nilala akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Tama talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya.
Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. May ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? About this viral lilipat ng church issue na nag-viral sa TikTok. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Tama ba ang mang-guilt trip sa mga taong hindi nagsisimba? Katulad mo? Backslide nga ba agad kapag lumipat ka ng church? Hindi naman daw siya magbabackslide. May ganun ba? May ganun? Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang mararamdaman mo? Due to the number of negative feedback and reaction from the majority, hindi ko i-disclose ang name ng church and their leader. Dahil kahit na alam niya na din naman kasi kumakalat na ito sa social media kasi chismosa ka, joke. Kasi marami kang information na nakukuha. After all, this video is not to crucify them, but to give awareness about this kind of issue. Now, let me give you a brief context. This church is a religious organization located in Quezon City, Philippines. Just recently, sumikat ang content video style kung saan nagkukumpulan ng mga tao sa harap ng camera wherein they're trying to portray na parang tao ang kausap nila. Ginamit ito ng ilang content creators like Black Cookies Production. Siya yung gusto na mag-resign. Huwag masyadong lapitan niya. Sige, picture. This is actually an effective marketing style dahil marami namang nakarelate and at the same time, the audience felt na sila mismo ang kausap ng mga influencers. Now, going back to the issue, ginamit ng church na ito ang same video content style and uploaded it sa kanilang TikTok account na as of the time that I'm recording this video ay naka-private na. The first line of the video is, Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. May nilala akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Magpe-pray pa din naman daw siya. Hindi naman daw siya magbabackslide. May ganun ba? May ganun? Sa mga hindi nakakaalam, ang backsliding ay term sa religious organization kung saan ang taong na-convert sa specific religion ay umalis ulit at bumalik sa previous nilang lifestyle o buhay. at ang huling linya na maaaring nakapag-trigger sa mga netizens ay, Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? last October 18, 2023, a TikTok account named Neutral.ph reposted the video which gathered attention. Even the former actress Rica Peralejo Bonifacio responded through her Instagram story. She said that she is aware of the video that went viral on TikTok and she described it as napakasama at napaka-ungodly. According to her, the reason why people leave church daw at nawalan ng Diyos is because of people like those who are in the viral video. Lilipat lang daw siya ng church. Adding that their mean-spiritedness is the cost of someone falling away. According to Rica, what she can't imagine is that there are thousands who like the video. She ended her post by saying that what the uploader and the rest of the people in the viral video have done counts as bullying and shaming. Ito naman ang comment ng mga netizens sa issue na to, katulad na lamang ni Billy Joel, wherein he shared his sentiments as someone na lumipat ng church. He expressed his disappointment and said that your church membership is not a definition of how you're faithful to God. How sad na para lang sa views at content, magiging ganito ang ugali ng mga taong sinasabing naniniwala at nananampalataya sa Diyos. 2023 na, ganyan pa rin kayo. Another one from Ruby Dizon, sabi niya, "Why am I suddenly sad about this post? Ganito nga ba ang right way for you to encourage people around you to join you in your church or to serve Lord? It doesn't feel right." Tapos magtataka kayo kung bakit kayo inaalisan ng mga members nyo. Eh ganito naman pala ang mga ugali nyo. Sa ngayon, deleted na ang video sa Neutral.ph. But a lot of accounts have reposted it at patuloy pa rin ang comments from netizens. Wala namang statement from the religious organization from this kind of matter at the time of recording this video. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, hindi lahat na nagsisimba
sumasamba. Now, this is beyond religion. I believe na sa bawat relihiyon, may mga ganitong tao, so I must say that this isn't about religion, but the people inside it. That is why it's very important to choose a church where you can really worship. Isa pa, hindi naman limited sa 4 na sulok ng lugar ang pagsamba. Sabi nga ni John Pavlovitz, church is not where you meet. Church is who you are. You are the church. Go to church. Number 2, hindi tayo pare-pareho ng pinagdadaanan. All I know is that we have our own season. Hindi kasi pinipilit ang pagpunta sa simbahan para may masabi na may personal kang relasyon sa Diyos. Kasi sino ba niloko mo, di ba? Remember that you can't compare your journey to someone else's. You can only compare it to where you started. After all, your chapter 1 is way different from someone else's chapter 10. Number 3, going to church shouldn't be about us. Ano bang rason? Bakit ka pumupunta sa simbahan? Kasi kung para maging mabait, niloko mo lang ang sarili mo tulad ng pagloko. Ano sa'yo? Tumigil ka na! Kidding aside, we are naturally sinners. Kaya nga kailangan natin ng relasyon sa Diyos dahil siya lang ang mabuti. We go to church to worship, to give thanks, and to serve people as well. Kaya kung nasa simbahan ka para punahin ng ibang tao na hindi nagsisimba, sana maisip mo na hindi ka rin perfecto. Pero minsan ka rin nasa sitwasyon ng mga taong pinupuna mo. Real talk. Let's give the team the benefit of the doubt about this kind of issue. Hindi ko sila kilala. And I don't have anything against Christian or any other religion. But I do hope that this situation brings realization kung ano ba dapat ang mga bagay na dapat kinukontent at mga bagay na hindi dapat i-content. And of course, we have to understand and learn how to choose our words and to ask ourselves if it would give value to other people. Kung nanonood ka ngayon at parang naramdaman mo na parang ayaw mo nang magsimba o pakiramdam mo na hindi ka na mahal ng Diyos, gusto ko malaman mo na hindi yan totoo. We have a limitless God. Remember that there is no boundary to God's love. It's deeper, wider, and higher than we can imagine. And it's not for us to limit it. O, di ba? Maraming natlamaan itong makabayan. So, sa aking mga kababayan dyan na nandyan po sa mga church group, so iwasan po natin gumawa ng ganyan kasi pangit yung mga kababayan. Dapat lang ito, mahikayat tayo na ipapasok yung mga kaibigan natin sa ating church in a good way. Hindi yung mga ganun na kapag pumasok na at saka may planong lumabas, pinaparinggan natin mga kababayan. Di ba? Pangit po yan eh. But I'm very very sure sa aking mga viewers dito, mababait po yan lahat. Alam ko na hindi na ginagawa ho yan. Okay? So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Dito na tayo sa issue po dyan sa West Philippine Sea na kung saan yung ating kababayan po na resupply yung boat, yung resupply boat po na ginamit po ng Pilipinas, binangga po ng Chinese Coast Guard mga kababayan. So for more details, let's watch this. Binangga ng barko ng China Coast Guard at ng Maritime Militia ang mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Yungin Shoal. Ang bagong pangaharas ng China kinundina ng Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa. Pero depensa ng China, legal daw ang kanilang pagharang. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi na lang ilang metro ang agwat, kundi talagang nagdikit at nagkabanggaan na ang dambuhalang barko ng China Coast Guard at ang Onaiza May 2 ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal kaninang pasado 6:00 ng umaga. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa delikado, irresponsable at iligal na aksyon ng China, pinahamak nito ang crew ng Onaiza May 2. Pati barko ng Philippine Coast Guard hinarang, pero imbes na China Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessel ang bumangga sa kanila. Sa kabila nito, ayon sa NTF, tagumpay ang Routine Rotation and Resupply o RORE mission dahil nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang isa pang vessel na Onaiza May 1. Ayon sa international advocacy group na Sea Light, sa tagal na nilang nagmo-monitor sa West Philippine Sea, ngayon lang daw nila nakita itong banggaan sa dagat. This one, in terms of how close the ships came to one another, and actually the fact that they actually touched one another on at least 2 occasions that we know of, is certainly marking a serious escalation on China's part.
Sabi ng China Coast Guard, legal, makatwiran at profesional ang pagharang daw nila sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagtatransport ng anilay illegal construction materials sa isang warship na nasa pinag-aagawang bahura sa South China Sea. Mga barko raw ng Pilipinas ang delikado at mapang-udyok na lumapit sa kanila na nauwi sa banggaan. Kaya ang mga barko ng Pilipinas daw ang sisihin. Sagot ng National Task Force for the West Philippine Sea, paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas, sa United Nations, UNCLOS, pati sa regulasyon ng iba't ibang international organizations at sa ating 2016 Arbitral Award. Nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Amerika, Canada at European Union at nanawagan sa China na sumunod sa international law. Sana po dito sa mga DDS po na mga supporter like sila si Bato, sila si Robin Hood, dapat mo rin silang gagawin ito na hakbang makabayan. Anyways, kaibigan naman nila yung taga-China. At saka dito po kay FPRD, ako po'y manawagan dito kay FPRD na sana tulungan nila dito yung issue po. Sana ma-resolve nila dito yung issue dyan sa WPS. Anyway, kaibigan naman niya yung presidente po ng China makabayan. So probably, kaya niyang pakiusapan po yung taga-China kung gusto malang nila. At dito makabayan, alam nyo, wala akong nakita dito at wala akong narinig na nag-iingay po yung DDS tungkol ito sa nangyari dyan po sa West Philippine Sea makabayan. Hindi ko lang alam kung bakit sila umiiwas ay napag-usapan po yung tungkol sa WPS. Sana tutulong sila dito kasi mga Pinoy naman sila makabayan, di ba? Dapat magkaisa ang lahat. So anyways, jump naman tayo sa next topic tungkol na dito sa ibig kong sabihin makabayan na yung meron tayong ginagawa at lagi nating ginagawa na hindi natin alam ay labag pala yan sa batas mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Ano ba naman yan? Anong oras na? Hindi pa rin sila tapos. Kala mo naman kanila yung kalsada. Concert ba, te? Ay, ano ba naman yan? Anong oras na? Hindi pa rin ba kayo tapos? Abay, kung ayaw nyo magpatulog kayo! Attorney, yung ganitong pamimerhisyo ba na pagbibidyo kayo ng kapitbahay? Legal ba to? Walang batas nasyonal na nagbabawal sa paggamit ng maingay na videoke. Sa ilalim ng Civil Code, Article 682, papasok ito bilang isang nuisance o yung bang nakakabwisit na ingay. At pinagbabawal ito ng batas. Sa ilalim ng Article 682, ang sino mang may-ari ng bahay, lupa o building ay dapat iwasan ang pagkakaroon ng nakakabwisit na ingay o nuisance galing sa kanyang pag-aari. Maaari ding makasuhan ng unjust vexation ang sino mang kumakanta ng malakas gamit ang videoke, lalong-lalo na kung disoras ng gabi o madaling araw. Ang unjust vexation ay yung sadyang pamumwisit o yung nakakairita. At ayon sa Korte Suprema, ang sukatan para matawag o malaman kung ang kilos o gawa ay unjust vexation ay kung paano ito nakakaapekto sa tao na target nito. Noong 2015, nagkaroon na ng panukalang batas para limitahan ang paggamit ng videoke. Bagamat hindi ito tuluyang naipasa, nagpatupad naman ng ordinansa ang ilang local government units na hanggang alas 10 lamang ng gabi ang paggamit ng videoke at may karampatang parusa rin para sa mga mapatutunayang lalabag dito. May parusa po ba kung irereklamo ang perwisyong ingay ng videoke? Ang unjust vexation ay isang krimen at ang parusa dito ay multa na 1,000 hanggang 40,000 pesos sa bawat offense. O pwede ka ring makulong ng 1 araw hanggang 30 araw na pagkakabilanggo ayon sa hatol ng hukuman. Saan po ba pwedeng magreklamo? Dahil sa ang paggamit ng videoke, lalo na kung maingay, ay problema ng magkakapitbahay, ito ay sakop ng katarungang pambarangay. Kaya dapat dalhin muna ang usapin sa barangay. At pag hindi kayo napagkasundo ng punong barangay, bibigyan niya kayo ng certificate to file action. Ibig sabihin, pwede na kayong magsampa ng kaso sa hukuman. Legal ba na ipatigil ng mga barangay tanod o barangay officials o pulis ang maingay at nakakabwisit na paggamit ng videoke? Dahil sa ang unjust vexation ay isang krimen. Kapag ito ay ginagawa mo sa harap ng pulis o sino mang opisyal ng barangay, o pwede kang ipatigil
Pwede kang puntahan, ipahinto ang maingay na paggamit ng videoke, yung nakakabulahaw na sa iyong kapitbahay. Dahil ang tawag dito, warrantless arrest. Pwedeng ipahinto ang paggawa ng isang krimen tulad ng unjust vexation. So, sino ba dito ang mahilig po mag-video kay mga kabayan? Guilty Sir Ivan. Ang hilig ko talaga mag-video kay mga kabayan. Na-miss ko na nga eh. Alam niyo, siyempre naman tayo mga Pinoy, kinahiligan talaga natin ang mag-video kay mga kabayan. Pero sana lang po, ilagay natin sa tamang oras. Yung hindi na tayo maka-bother po na mga, lalong-lalo na sa mga kapitbahay natin mga kabayan. So, dapat yung nasa saktong oras lang po, okay? So, dapat malaman natin yan para hindi tayo makasuhan. So, before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, i-share natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Also, thank you so much sa ating mga viewers, mga silent viewers. Thank you nga, nagko-comment na sila sa ating mga vlog mga kabayan. Again, thank you so much. So, i-shoutout natin ating mga channel members. Sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, o Sis Queen, Fiz Calante, Rasete Rowell, B.A.B. Bar, and Melgraves Homes. At nandyan po si Ma'am Lenny Del Rosario from Cavite. Hi to Henry Hermano. Nandyan po si Alicia Lick, Marian Shuko, Margaritas Iglesias, Jolita Mines. Nandyan po si Len Gonzalez, Gima Ramirez. Hi to John Kuan, Olivia Lupiga Lake, Maria Midasiplon, Angelita Holsinger, Guido Mers. Nandyan po si Erlinda Uyama, Maiti Baisa, Julie Pintor, Elsie Adaman. Hi to Filomena Ranada Rabor, Roy Rabor Hara, and hi to Rodolfo Rabor. I-share po natin si Daphne Tidor, Ilma Banyaga, Jelen Castle, and hi to Nina Hansen na nandyan sa Luxembourg, Europe, na siya po'y taga Cebu mga kabayan. Hello po sa mga taga Cebu City. So pag-usapan natin mga kabayan, so ipapakita ko sa inyo yung video tungkol dito sa nawawala po na beauty candidate dyan po sa Batangas mga kabayan. Actually itong balita na to, this is 6 days ago. So ang balita na first mga kabayan, kasi gusto ko i-compile ito para makatch up natin yung balita na yan. Yung una ko ipapakita sa inyo na balita, this is 6 days ago mga kabayan. So after that, yung pangalawang video, yan po ang update kahapon. So for more details, let's watch this. 5 araw nang nawawala ang isang kandidata ng Miss Grand Philippines sa Batangas. Ang huling paalam niya, papasok lang daw siya sa trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Di man pinalad na manalo, itinuturing pa rin na pride ng Tuwi Batangas si Miss Grand Philippines candidate Catherine Camilon. Pero ang dating beauty queen, pinaghahanap ngayon matapos maglawong parang bula. October 12 nang huling makita ng kanyang pamilya si Catherine. Ayon sa mga pulis, Biyernes na magpaalam si Catherine sa kanyang pamilya na papasok lang sa trabaho sa Batangas. Noong pong October 12 at around 6 o'clock in the afternoon, nagpaalam po siya sa kanyang pamilya na accordingly pupunta po siya sa Radyo Balisong dito po sa Batangas City. Bago dumiretso sa trabaho, nagpunta pa ng mall si Catherine. Sunod siyang pumarada sa isang gasolinahan sa Bawan. Kaya lang po, nung huling update niya sa pamilya, nung mga alas 8 ng gabi, nandun po siya sa Centro Mall sa bayan ng Lemery. At may binili po doon. Tapos po, after po ng mga almost an hour, nandun naman po siya sa bayan ng Bawan sa Petron Gasoline Station dahil meron po siyang tatagpo na nakakilala. After po noon ay hindi na po siya nag-reply sa text, hindi na rin po matawagan. Yun nga lang walang CCTV sa huling lugar na pinuntahan ni Catherine. Tuloy ang backtracking ng mga pulis sa mga pinuntahan ng beauty queen. Tumanggi na magbigay ng pahayag sa News 5 ang ina ni Catherine. Pero sa post nito sa social media, nakiusap siya sa anak na umuwi na. Ayon naman sa PNP, hindi pa nila maikukonsidera na pagdukot ang kaso ng beauty queen. Pasadahan lang po natin what we know so far, no? Kung ano na po yung mga established facts, ano na po ang nakalap for yung as much as you can divulge, ano? Hindi naman po natin lahat pwedeng ipaalam, pero ano po yung mga what does the police know so far? Ano na po yung mga ebidensya ng hawak po ninyo? Well, of course, ongoing pa yung investigation natin kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Miss Catherine, no? I already directed the Provincial Director of Batangas to dig deeper kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Catherine. And kagabi, meron na silang lead kung
saan yung huling napuntahan at nakita itong si Catherine aside doon sa mall, somewhere dyan sa Batangas. Yung huli siya sa CCTV sa mall, di po ba? Opo. Of course, I cannot anymore divulge any information dahil nga ongoing yung investigation natin. And we are committing si Catherine will bring home Catherine safe. Ay, okay, you. so you're confident po no na buhay pa ho siya. I mean, kasi October 12 pa po ito, no? It's already October 20, so 8 araw na po ang nakakalipas. I'm just curious rin po kung meron na pong may nag-attempt po na to contact the family. I mean, you sound very confident. Where does your confidence come from? Opo, dahil nga po, unang-una, meron ng initial na report, no? Which I cannot divulge kung ano po yung natanggap namin na report regarding dyan sa investigation na ginagawa. We are very confident na itong si Miss Catherine buhay pa. Okay. General, yung mga CCTV ho ba, malaking tulong ho ba ang naibigay po para po matuntunan niyo po ang si Catherine? Itong CCTV na ito is napakalaking bagay, no? Para sa tulong na sa investigasyon na ginagawa natin. Actually, nagbabacktracking na tayo doon sa mga CCTV dito sa Batangas and doon sa mga places na suspected na pwedeng puntahan nitong si Catherine. Kasama po ito sa investigasyon na ginagawa natin. Okay, si Catherine pala, I made the mistake. Chin-Chin pala yung pangalan ng kapatid. Okay. Oo, General, malaman ko lang ano po yung tools na nagagamit po ng kapulisan natin kasi napakahalaga po yung agaran po kasi, no? Yung talagang yung kung gaano kahalaga yung mabilis na pagtugis kung sila man ay dinukot, ano po. Yun po bang, ano po ba yung, kailangan po ba ng humingi sa korte ng order para like let's say, isa sa mga alam ko na pinakamabisa na kakasangkapanin ay yung cellphone, no? Nung taong nawawala. Because magpiping po yan sa pinakamalapit na cell tower para malaman po natin yung lokasyon ng cellphone na maaari ding lokasyon nung taong nawawala. Yun po ba ay na nakakasangkapan, kasi yung CCTV nabanggit po natin, ano? Pero nakakasangkapan po ba natin yung cellphone records? Nakakakuha po ba tayo ng cellphone records nung nawawala? Malaman natin sino huli niyang tinawagan? Saan huling nagping na cell tower yung kanyang unit, ano? General? Totoo po yan. With the advance ng technology, malaking tulong po na nakuha natin yung cellphone number nitong si Catherine. At ito po ay isang kasangkapan natin, no? Doon sa investigation na ginagawa natin. Okay, so ipinakita ko yung balita niya makaabayan. Baka sakali makatulong tayo. Baka kasi na merong isa sa ating viewers dito na nakaalam po kung nasaan po yung babae na yan at nakilala sa kanya. At kung sakali man na nakita nyo siya, dapat sabihin natin sa kapulisan natin, isumbong. Dapat ilapit natin sa kapulisan mga kaabayan para matulungan natin ang ating ahensya, ang ating kapulisan. Okay? So baka na mag-jump po sa ating next topic. Pag-usapan natin yung tungkol po sa AI mga kaabayan, yung delikado po na AI na applications. I-share natin po nandyan po si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Ma'am Carclia, CCTV Beer, Riddler, Trexie, Lily, Carmen. Nandyan po si Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Ma'am Ilu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack First of Jack First family. Hi to Barkadahan, Forever FM, Teresita Tumaliwan, Swiss Mrs. Hi to Limuel Pasco, Lorelei Bernardo, nandiyan rin po si Tink Abel, Marquez Hernandez, Pipito Macaranas, Tony Villa from Santa Mesa, Manila. Hi to Rebecca Navarrete from Caloocan City, nandiyan rin po si Jojo 1626, nandiyan rin po si Girly, Evelyn Garcia, and hi to Erickson Tismo Vlog dyan sa Kuwait, and shout out sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte, and
hi to all the members of Iglesia ni Cristo. For more details, let's watch this. Nauuso nga po ngayon ang paggamit ng mga AI photo app pero babala ng ilang eksperto may banta ito sa privacy at pwedeng makompromiso ang inyong pribadong impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mapasikat o hindi, nakiuso na sa trending na artificial intelligence o AI photo app. Sino ba naman ang hindi maaaliw na sa isang click lang, glow up agad ang pictures mo? Pero ang mga yan, ipinagbawal kamakailan ng Department of National Defense sa kanilang mga empleyado at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod yan ang nilabas na memorandum ni Defense Secretary Gibo Teodoro na pinaiiwas ang kanyang mga tauhan sa naturang AI photo generator app. Malaki raw ang banta sa privacy at seguridad ng mga AI photo editor apps na nagpapasubmit ng 10 larawan ng user. Maaari raw magamit sa paggawa ng mga peking profile ang mga impormasyong makukuha ng app. Posibleng mauwi ito sa identity theft, phishing acts at iba pang illegal na aktibidad. Natanggap na raw ng AFP ang kautusan mula sa DND. Tingin ng IT expert na si Art Samaniego, makatwira ng utos sa Secretary Gibo. Higit daw kasi sa mga litrato, may nakukuhang ibang impormasyon ng mga netizen, ang mga AI app. Hindi na rin daw bago ang pagbabawal sa uniform personnel na gumamit ng mga app na may artificial intelligence. Sa ibang bansa kasi pinagbabawal talagang gumamit ng mga app na to, pati ibang mga social media accounts. Ang warning na to, tama lang dahil yun nga, sensitive kasi yung mga information at mga data na kinokollect ng mga government agencies na to. Dagdag pa rin sa Maniego, mapaempleyado man ang gobyerno o hindi, dapat maging maingat at huwag basta-basta madaan sa pagkaaliw sa mga AI app para hindi manakaw ang inyong mga personal na impormasyon. So as much as possible mga kabayan, hindi na tayo gamit po ng mga AI applications. Delikado naman talaga yan kasi kontrolado nila yung settings po ng ating cellphone. So bantay-bantay tayo, okay? So yan po ating mga nakalap na nga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, alam namin na madalas kaming nakukulang sa iyo. Patawarin mo po kami. Ipadala po ninyo ang Espiritu Santo nang magabayan kami sa tamang landas, sa landas ng katuwiran at pag-ibig. Naway maging instrumento kami ng iyong biyaya at pagmamahal sa araw-araw. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal.